As we lay aside our own desires, sweep across the earth with holy fire. Have your way. One more time, as we gather in this place. As we gather in this place today, Hallelujah. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desire, Hallelujah, Lord. sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. Yes, Lord, we welcome you. Today, as we offer up our hearts and lives, let it be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Glorified in everything. Yes, we Lord. do. Be glorified in everything we say. Have your way. Yes, Lord, this is your house. This is your house. Oh, yes, this is your home. Your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. One more time, this is your house. Your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa gabing ito. We are welcoming you, O Father, sa gawain ito, sa aming gawain ito, sa gabing ito, Panginoon. Hindi din namin ito sariling gawain, Panginoon, sapag ito'y sarili mong gawain, Lord, na pinagkatiwala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. We are welcoming you, Lord, hindi lang sa loob ng sangkatuaryong ito, Panginoon. Hallelujah. We are welcoming you, Lord, in our heart, Lord, na ikaw'y, Lord, patuloy na umupo sa aming puso, sa puso ng bawat isa, Panginoon. We are welcoming you, Lord, tonight. Sa gawain ito, Lord, pangunahan mo kami, Panginoon. Kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat napakabuti mong Diyos sa amin. Sapagkat, Lord, mula nung nakaraang linggo, Lord, binao namin, Lord, ang iyong mga salita, Lord, na aming napakinggan sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. At lumipas sa mga araw, Lord, hallelujah. Ito'y naging lakas namin, Panginoon, sa pakikibaka namin. Lord, sa realidad ng buhay, Panginoon. Sapagkat, Lord, napakabuti mong Diyos, Lord. Hindi mo inahayaan, Panginoon, na ang iyong mga anak ay magutom at manghina, Panginoon. Sapagkat, Lord, alam mo ang kailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat aming Ama. Ni minsan hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin. Lord, salamat din, Lord, sa pag-iingat mo sa aming mahal na pastor. As you heard our prayer, Lord. Hallelujah. Siya iningatan mo, Lord, sa kanyang pagpunta ng Mindanao kasama ng mga pastor, Lord, na pumunta sa gawain sa dakong iyon, Panginoon. Salamat, Lord. Pinagpala mo ang aming mahal na pastor. Pinagpala mo bawat gawain kanyang pinuntahan at Lord, naniniwala kami, Lord. Hallelujah. May mga kaluluwa, Lord, na Lord, naligtas, Lord, sa dakong iyon, Panginoon. Na inabot mo, Lord, sa pamamagitan ng aming mahal na pastor. Salamat aming Ama.
kami, bilang buong kongregasyon, Panginoon, kami maligaya, Panginoon, sapagat, Lord, hallelujah, iningatan mo siya. Muli namin siya makakapiling sa gawain ito, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah, salamat, Lord, sa pag-iingat mo rin sa bawat isa. Lord, ang aming paggising sa umaga, Lord, hallelujah, ay napakalaking biyaya na, Lord, para sa amin. Na kami, Lord, magising ng sa umaga, Lord, kanina. Sa bawat umaga ng aming paggising, Lord, na may malakas na katawan. At Lord, hallelujah, higit sa lahat, Lord, malakas na espiritu at kaluluwa, Panginoon, sapagat, Lord, hallelujah, ikay nananahan sa amin. Na kami, Lord, sinasamaan mo sa bawat, Lord, gawain, sa bawat lakad namin, Panginoon, hallelujah. Hindi man ito nakikita ng bawat isa ng aming pastor, Lord, ikaw ang kasama namin. Hallelujah. Narito muli, Lord, kay pinapupurihan namin sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Naway abutin mo rin, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, sa social media, sa Zoom meeting, Lord. Hallelujah. At dalangin namin, Lord, pagpalain mo sila as you, Lord, blessed us here, Lord. Abutin mo ang pangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Punuin mo ang bawat isidlan, Lord, na puno ng expectation sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. As you filled up again, Lord. Hallelujah. This vessel, Lord, by your Holy Spirit, by your oil, Lord, hallelujah. Sapagat, Lord, hallelujah, kailangan namin ng ekstrang langis, Panginoon, sa araw-araw naming buhay hanggang sa iyong pagdating. Hallelujah. Nang sa ganon, Lord, patuloy kaming handa, Lord. Higit sa lahat, sa pakikibaka sa araw-araw ng aming buhay. Higit sa lahat, sa paghihabang kami naghihintay sa iyo hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo rin, Lord, hallelujah. Bigyan mo ng kalakasan, Lord, ang gagamitin mo, Lord, na magpapahayag ng salita, ang aming pastor, Panginoon. Give him wisdom tonight, Lord. As we have expectation from you, Lord, na kami makarinig, Lord, ng iyong mga salita sa gabing ito, Lord, na magbibigay muli ng kalakasan sa amin, Panginoon. Hallelujah. At nawa rin, Lord, ikaw, Lord, malugod, Lord, sa paraan ng aming pag-aawitan, Lord, sa aming pananamba, Lord, sa gabing ito. At ang aming mga panalangin, Lord, ay dinggin mo, Panginoon, sapagat ikay malugod namin, Panginoon. Hallelujah. Kami samahan mo, Panginoon, sa gabing ito. Ikay lumakad sa aming kalagitnaan, Panginoon. At makita ka namin ang mukhaan muli, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Pagpalain mo rin ang aming kapatid as he song lead tonight, Lord, Brother Sunny. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga musician, ang mga kabataan, Lord, na social media team, Panginoon. Gamitin mo lamang sila, Lord, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, at pagpalain mo sila, Panginoon. Hallelujah. Maging ang bawat isa sa amin, Lord, in this live audience, Lord, mula sa matanda, Panginoon, sa mga nakatatanda sa amin, Panginoon, hanggang sa kabataan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sapagat, Lord, ang bawat isa sa amin, mga puso sa gabing ito, ay mayroong expectation na manggagaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat aming Ama sa gabing ito. Kaya pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, at sinasamba ka namin sa gabing ito. At ikaw, Lord, lamang ang inaangat namin sa aming kalagitnaan. In the name of the Lord Jesus Christ, we believe and pray. Say, Amen. Amen. Hallelujah. God bless you, Brother Sonny. Amen. Tayo po'y magpuri muna sa Panginoon bago tayo dako sa ibang parte. Awitin natin, where could I go? Wala tayong ibang pupuntahan kundi ang Panginoon. Kaya tayo narito ngayon dahil sa Kanya. Amen. Awitin natin ang masaya, mga kapatid, galing sa ating mga puso. Where could I go but to the Lord? Living below in this old simple world, hardly a comfort can afford. Striving alone and striving alone to face temptation so. Where could I go but to the Lord? And where could I go
needing a friend to help me in the end. Oh, where could I go but to the Lord? If here is grand with friends I love so dear, comfort I get from God's own word. And yet when I face that chilling hand of death, but to the Lord. Oh, where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, and needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Let's sing the verse 1 again. Living below in this old sinful world, hardly a comfort can afford, and striving alone to face temptation sore. Where could I go but to the Lord? Oh, where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, and needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Life here is grand, and life here is grand, with friends I love so dear. Comfort I get from God's own word. Yet when I face that chilling hand of death, oh, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, and needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Oh, where could I go? And where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, and needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? For the last time, where could I go? Oh, where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, and needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Where could I go but to the Lord? Amen. Hallelujah. There's nothing we can go to, mga kapatid, sa ating Panginoon lang. Amen. Lalo na ngayong gabi. Hallelujah. Let's worship Him with this song. You deserve the glory. You are great, Lord. Ang Panginoon ay dakila, mga kapatid. Sa kabila ng ating mga nararanasan na namang kalagayan, masaya man o malungkot, ang Panginoon ay di tumitigil sa pagiging dakila niya sa atin. Amen. He deserved the glory and the honor, lalo na ngayong gabi. Hallelujah.
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. And we lift our hands to worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you deserve the glory and the honor. And the honor. Lord, we lift our hands to worship you as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands to worship you as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Awitin natin sa Tagalog, mga kapatid. Sa iyo ang papuri at karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Sa iyo ang papuri at karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Dakila ka, makapangyarihan ka. Taas-taas ang Diyos, walang papantay sa'yo. Dakila ka, makapangyarihan ka. Kataas-taas ang Diyos, walang papantay sa'yo. Minsan pa, sa'yo ang papuri, sa'yo ang papuri. O tunay, O Diyos, ngayong gabi at magpakailanman, O Diyos, sa'yo lamang ang papuri at pagdakila, Panginoon, ang karangalan na nalalaan lamang para sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Pinapasalamatan ka namin sa buhay na ito, Lord, sa patuloy mong pag-iingat. Hallelujah. At karangalan, itataas ang kamay sa pagsamba.
ngalan mo'y dadakilain. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papantay sa'yo. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papantay sa'yo. Sa uling pagkakataon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka. God bless you, Marcus. Pangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papantay sa'yo. Dakila ka, makapangyarihan ka, kataas-taas ang Diyos, walang papantay sa'yo. Hallelujah. Tunay ngang wala kang kapantay, Panginoon. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating makapangyarang Diyos. Pinagpala po ba ang bawat isa? Muli, palakpakan natin ang Panginoon as we welcome Him sa gawain ito. Tayo po ay makakaupo na. At kung darako na po tayo sa pangalawang sa ating song offering and testimony sa gabing ito. At bago pong lahat, welcome po natin ang ating mga kapatid sa Zoom meeting. Di man po ako nakapasok sa Zoom. Binabati ko po ang bawat isa sa ngalan ng ating Panginoon. Welcome po sa gawain sa gabing ito. At kung sino man po may mga prayer request, maaari lamang pong mag-message sa ating mga kapatiran na nasa social media team or personally magbigay ng sulat or para sa ibigay sa ating mahal na pastor. Tawagin ko na po si Brother. Set apart for you, my master, ready to do your will. Praise God, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father Lord. The real power of relaying your word on this pulpit, not only to the ears, to the mind, straight to the heart, is a purified heart, both the preacher and the audience, Lord. Because it is always, Lord, mentioned that if we have pure heart, refined heart, we can see God. Through the word, through the service, maging sa pamamagitan ng mga awit at mga patotoo, Lord. Thank you, Father, Lord Jesus, as we are walking in the light hanggang sa dumating ang dakilang pagpapalit ng aming mga katawan. Purify our hearts, Lord. You are the consuming fire. Mga prayers namin, Lord, later, before kami manalangin, ay mangungusap kayo, aming Ama. We are, Lord, in the series and topic of the stature of perfect man, and you will make us understand the super sense as we go along the way. Forgive our shortcomings, aming Ama. Elevate our faith. This is the most deceiving time, as the message said. Deception is on the way also, Lord, but the revelations, you have built your church upon this rock.
Reveal yourself, Lord. You'll reveal the bride. You will also reveal the enemy. We worship you, Father. Panataliin niyo kami sa liwanag ng katotohanan naming Ama. Thank you, Father, Lord, as we walk in the light, as you are in the light, then we have fellowship with one another. We worship you. This is your word. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Thank God. Okay, before we take our seats, Hebrews 11:3-7. As was announced, I would like to speak about super sense. Yeah, we are in the series of Statue of a Perfect Man. I think nasa third part na tayo, no? And after the second part, we will be hearing the series every Sunday para mas pasundan natin. But along the way, each virtue, kung maradaanan natin especially mga enlightening ones, we will do it every prayer meeting. So this is really an important subject individually. Then we will read what is this super sense, no? Actually, pinangaral to ng Prophet 1959 of December 27. At meron siyang subtopic, Faith is the sixth sense. Tinawag din itong sixth sense, tinawag din itong faith, tinawag itong super sense. Ang foundation of stature of a perfect man is faith. Let us see. Hebrews 11:3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. And by it he, being dead, yet speaketh. May echo siya. May echo. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because he had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. And the Lord will speak to us this evening before we have our prayers. We may take our seats. Saan ang gagaling yung echo? May echo siya. Nakanila yung control. Okay. So, we would like to entitle this Super Sense. And first of all, no, salamat sa prayers for a successful Mindanao mission trip. Kakauwi ko lang last Monday night, and siguro I will have a separate report of that trip. Salamat sa ating Panginoon, while yung mga ministers meeting dati dito lang sa Manila eh. Kaya pa pumunta yan ng mga Laguna, ng mga Luzon, ng Northern Luzon, malayo na yan, no? But something is happening in the ministerial level, no? Na talagang nationwide and even worldwide may ginagawa ang ating Panginoon. At kung may gagawin ng ating Panginoon, uunahin niya ang fivefold ministry down to the level, mga kapatid, ng mga believers. So you'll always pray for the ministry and the ministers. Salamat at nakabahagi tayo sa mga bagay na yan. And your mission work support are very vital and very beneficial. No, salamat sa mga tumutulong for the mission works aside sa ating mga tithes, offerings, and even pledges. We are all being a part of this. Sabi ko nga, once na merong kaluluwa na lumakas, may nakinabang, no?
na nakasulat ang pangalan natin doon. Hindi man kayo makapunta, of course, I just represent you everywhere. Sabi nga ng prophet, then send someone. At bahagi na tayong lahat sa isang dakilang gawa ng ating Panginoon sa ating panahon. There's so much to be thankful for, no? At papasalamat tayo na individually may ginagawa rin ng Panginoon sa atin. And this must happen. And of course, nandiyan ang spiritual battleground na maintindihan natin. So, kaya sa July 20 ang ating communion at was announced, wala tayong service sa umaga, sa hapon tayo 3 p.m. Of course, we will prepare ourselves for that important ordinances. No? 3 ordinances ang iniwan ng ating Panginoon hanggang sa siya'y bumalik. First is the water baptism, second is the communion, and the third is the feet washing. Mga gagawin natin hanggang sa dumating ang ating Panginoon. No? We're still baptizing in the name of our Lord Jesus Christ. Siya isang tao totoong nagsisisi at gusto niya may masimula na. No? Minsan may rebaptism sa mga nabautismo na pero pakiramdam nila, napilit lang sila during that time or nahila lang and they are condemned na hindi ito personal sa kanila. We are still doing that water baptism in the name of our Lord Jesus Christ. Kung hindi pa nangyayari sa iyan, wala kasi pa talaga kasi nagsisimula, no? Of course, part ng buhay natin na we'll just observe first, titingnan natin, no? Sa dinami-dami na napagdaanan natin. Yeah, but once na mangusap ang ating Panginoon sa iyo, ang sabi ng Bible, huwag mo na pagmatigasin ang iyong puso. Kung talagang nagsisisi ka na at gusto mong may talagang personal encounter kay Lord, then you repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. And we're doing the communion, twice a year lang tayo, and feet washing, sinasabay na natin yan. Ihanda lang natin ang ating mga sarili. No, that will be July 20. So, mabibigyan naman tayo ng mga announcements kung sakasakali, no? So, salamat kay Lord. And though we are, no, in a continuous study about the stature of a perfect man, hindi siya kaya ng isang gawain. But now we will be hearing that every Sunday series. Kaya ngayong Wednesdays, we would like to drop in some of the virtues that is really vital along the way. Tandaan niyo mga kapatid, ang stature of a perfect man is a journey as well, spiritual. Hindi ito lateral. Pataas ito. No? Kaya nga, dumarating yung panahon, mga kapatid, na isang believer, tumatalas lang ito ng tumatalas. Hindi lang yung sa alam mo, no? It's not like that. Marami kang alam, wala naman nagbabago sa'yo, hindi importante yon. No? Ang tumatalas dito yung karakter natin, mga kapatid. Yung karakter. Of course, part yan ang malalaman natin, part yan ang magpaprocess sa mind natin, pero pag nahulog ito sa puso, no? At maipamuhay natin, no? That's it. Alam niyo mga kapatid, hindi natatakot si Satanas sa mga malalakas sa prayers, though hindi masama yan. He is not afraid sa mga matatapang na pangangaral, though maganda yan. Alam niyo kung saan nanginginig ang impyerno pag nakikita na sa isang believer ang buhay na salita ng Diyos. Kahit tahimik lang yan. No? Kahit na sa isang sulok lang yan. Remember, Satan cannot read mind. Wala siyang ganong kapangyarihan. Si Satanas, siguro mapapag-aralan natin mamaya yan, si Satanas, nakabase lang siya sa makikita niyang action tsaka sa salita. Diyan lang, no? Kaya nga, nag-iingat tayo sa salita natin tsaka sa action dahil yan ang basis sa Satanas na nanagumpay siya. That's why, ang sabi ng Bible, faith without works is dead. No? Ang foundation ng stature of a perfect man is faith. Ang natapos natin, last time is faith, virtue, knowledge. Kaya kung makikita natin, kaya kung makikita natin mga kapatid, pataas ito ng pataas. And faith is not an end point. Faith is not, sabihin natin, graduate ka na. No, it's a starting point. No?
Kaya nga na-define natin last time, faith. Actually, yung 1 to 2, nabanggit na natin yan last time, kaya binasa natin ngayon is 3 to 7. Super sense, no? Tingnan natin. Ano yung sabi ng message? This is the age of super. Hindi mo maririnig yan during those times. Sa panahon lang natin yan. Kaya nga merong supermarket. Ano ba pagka naisip mong super, di ba? Parang, pag sinabi mong supermarket, merong market. Pero merong supermarket. Nung wala pang supermarket, may market. Tama? Amen. Nandun siguro yung gulay, merong karne. Ano pa ba meron sa market? Merong prutas. Tama? Ano pa? Merong isda. Ano pa, Je? Ha? Processed food. Okay. Tama. Market. Pero, merong supermarket. Ano yung supermarket? Lahat na nabanggit natin nandun yun. Pero meron na ring bayaran ng bills. Meron na ring fast food. No? Pwede ka na rin magdeposito ron. Pwede kang magpa-cash in sa GCash. Pag sinabi mong supermarket, it will give all. Di ba? Kasi super sense ang pinag-uusapan natin eh. Ano pa bang mga super ngayon? Uy, nakita ko lang sa Facebook, bumalik yung favorite cartoon character ko. Nung bata ako. Sino? Ha? Super Mario? Family computer yun. Si Superman. Nakita ko lang. No? Gusto ko lang bigyan ng background yung word na super, ha? No. Kasi super sensitive eh. Of course, may binagit si Barbanam na super church. Meron din siyang message na ang title ay super sign. At madalas siya mabanggit yung super church. Yeah. Si Superman. Diba? Pambatang isip, sino makasama yung Superman? Sila Batman. Lahat yun, may mga limitations eh. No? Kaya nga si Superman, parang kaya niya lahat. Pero lahat doon ng superheroes may weakness eh. No? Meron na siyang weakness. Of course, fiction yan. Pero lahat, mga kapatid yan, may background yan kung bakit pumasok sa isip ng direktor yan eh. No? Sa totoo lang, meron talagang super. And that will be a super church. Sa panahon natin, hindi to fiction. Totoo yan. No? Hallelujah! Kaya nga ang pinag-uusapan dito, perfection eh. At hindi na imposible yan mga kapatid pag pinag-usapan natin ngayon. Many scriptural things. Stature of a perfect man. There will be a perfect church for the perfecting of the saints. Be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Though, pag tinignan natin na sarili natin ngayon, not yet, but at least we have the pattern and we have the direction. Yan ang end point. Marami pa tayong kahinaan, kaya nga niluluhod natin kay Lord yan eh. Yung mga kahinaan natin, niluluhod na natin kay Lord yan. Hindi natin yan pinaninindigan, hindi tayo nag-i-enjoy dyan. No, we're not justifying it. God justifies. Siya lang ang kayang umaring ganap sa atin. And our communion is approaching. No? How are we? Kumusta tayo? Can I have a 2-minute talk? Ginawa ito ni Brother Branham, no? Sa message rin na super sense. And let us check ourselves. Every time, natitipon tayo rito, Miyerkules, Linggo. But most of the time, we are alone with God. Tingnan natin itong statue of a perfect man. Ano susunod natin na ipapangaral? Temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Bakit yung unang tatlo kasi sa isang gawain? Faith, virtue, knowledge. Palagay niyo bakit? No?
faith, virtue, knowledge. Tapos niyan, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Kailangan mabaptize ng Holy Spirit. Bababa yung capstone. Divine love. Yung unang tatlo kasi, ikaw lang yan. God will deal with you alone. Wala pang interaction sa ibang tao yan. Yung faith, ikaw lang yan. Virtue, ikaw lang yan. May nagdodraw sa'yo ng virtue, pero sa'yo lang yan. Yung knowledge, ikaw lang yan. Pero pagdating sa patience, yan na. Pagdating sa temperance, interaction na yan eh. No? Godliness, brotherly kindness, diyan maraming nag-struggle. At mga kapatid, fear not little flock. Kung susunod lang tayo, no? Can we quote this? And after making my own consecration, Brother Branham speaking, bago siya mag-pray sa mga believers, kailangan yung sarili niya muna ang consecrated. No? Ano sinabi ng ating Panginoon sa Bible? No? I sanctified myself for your sakes. Minsan, ang holy living natin, hindi para sa sarili natin. Most of the times, kaya tayo nag-holy living, it is for others as well. Yeah? Si Brother Branham, before he can pray, kinoconsecrate niya yung sarili niya. Kaya nga may mga panahon si Brother Branham, mag-isa lang siya sa bundok. Mag-isa lang siya sa fishing. Imagine. Diba, siguro ikaw, yung natural na nag-fishing, mas maganda pag mas marami. Pag mag-hiking kayo, mas maganda pag mas marami. Pero hindi si Brother Branham anti-social, ha? Meron siyang panahon na may mga kasama siya. Pero may mga panahon na mag-isa lang siya. And he is not alone. Hindi siya mag-isa. Kasama niya ang Panginoon. No? And the same thing. Sabi niya rito, and after making my own consecration. Sa Super Sense na rin yung pinangaral. Look at the title. God bless all the... No? Ilan na nasa Zoom? 19 gadgets. Okay. And after making my own consecration, and after having church to do so now, if God bless us the way that He has in the last few meetings with that little consecration, what will He do if we keep it up? Yung consecration daw, hindi dapat ito seasonal. Though may communion tayo, hindi mo kinoconsecrate ang sarili mo sa communion lang. Sa totoo lang, every service is a communion. Ito yung communion table. We're taking bread and wine. Spiritually speaking. No? Ginagawa natin yung literal na communion and feet washing because it is an ordinance. Inutos ng Panginoon yan. At dapat natin gawin. But every service must be a communion. A time of consecration. Every day. Nandito tayo sa isang mundong marumi. Nandito tayo sa isang mundo pa ngayon na pabago-bago. No? Minsan, wala talaga stable. Wala ka talaga mapagkatiwalaan, ganyan na siya. No? Ikaw nga minsan, sarili mo, pabago-bago ka eh. No? The most complex life in the world is human life. Iba-iba yan. No? Tao yan eh. May kaluluwa yan eh. May laman, may spirit. A complex being, a triune being. Kaya sabi ng prophet, mga kapatid, no? Why we just keep it up, no? Just keep it up. Now listen. You're in love with one another. How I seen you standing in the aisles this morning and just weep with your hands to God. And the lovely spirit moving around you. Now, don't you listen to one foul thing the devil's got to say. Kailangan nandito na tayo sa panahon na discerning tayo kung sinong kumikilos. Kailangan discerning tayo kung kanino galing yan. Listen to this. Any conflict, anything na mangyayari, kahit sa church, kahit sa mag-asawa, kahit sa bahay, may pinanggagalingan yan. Hindi pwede nagsimula yan ng walang pinanggalingan. And this is a spiritual battle.
Dapat believer ang una nakakita niyan. Sige nga, sabihin ko sa inyo, ano ang conflict? Or ano ang problema na walang espiritong pinanggalingan? Tell me. Ano kasi sabi ng prophet to? Sabi niya dito, see, if the devil shows you some or tells you something evil about one member of the body of Christ, don't you believe it? For as soon as you believe it, you mar your experience. Pag nagsalita si Satanas against sa kapatid, no? Huwag ka munang maniwala. Madali lang yun eh. Sa totoo lang, madali lang manira eh. Diba? Oh, a real matured believer will hear all sides. Kailangan alam natin kung sino yung nagsasalita. And, if you see one members of the body of Christ doing something evil, don't tell nobody else, but go to that member and with love. No? Matagal na natin sinasabi ito eh. Now, once na meron kang nakita, no? Tulungan tayo ng ating Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, si Satanas, lagi kang gustong patingin sa tao. Yan taong daming kahinaan. Kaya isang araw, ikaw manghihina ka na rin. Kasi yan ang nakukuha mo eh. Kaya nga ang bilin ng Bible, you look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. And who is Jesus? The Word. Sabi niya rito, no? You don't believe it for us. Sabi niya rito, and if you see one of the members body of Christ doing something evil, don't tell nobody else, but go to that member. And with love, and see if you can't bring them back to Christ again. Alam niyo mga kapatid, mas mabilis ma-restore kapag diniretso mo yan kaysa kumalat na. Filipino culture pa naman, hilig sa chismis. Tandaan niyo mga kapatid spirit yan. And we can always rebuke spirit. Isa kasi nagsasabi, ganito na yata ang ugali ko. No, yung ugali, may pinanggalingang espiritu yan. Karakter yan eh. No? Before, no? Mangaral si Barbaro ng super sense. Medyo nagbilin lang siya ng konti. Bakit mga kapatid? Mahalaga kasi ito eh. Pag sinabi mong sense, ano ba ang sense? No? Ano ba ang sense, honey? Biglang mo kong initian. Absent ka? Kasi bakit ito tinawag na super sense? Tinawag dito ng sixth sense. Bakit pang-anim? Ibig sabihin, kaya siya naging pang-anim, may unang 5. Di ba? Ano ba yung unang 5? Oh, di ba? Elementary. Seeing, hearing, touch, smell. Ano pa isa? Ha? Hindi ko ba nabanggit yung seeing? Oh, seeing, hearing, touch, taste, smell. Yung spirit, may 5 ring channel eh. 5 rin yun. Conscience, memory, affection. Mamaya titignan natin. Reasoning, affection, memory. Pagdating sa soul, 2 lang. It's either faith or doubt. Kaya tinawag siyang pang-anim kasi yung 2, 5. Mapa flesh, mapa spirit, 5 yan. Okay. Sabi niya rito, and if you can't do it, itutuloy lang natin yung binabasa ko, then tell one person or let them go with you. Do it the way the Scripture said. Alam niyo mga kapatid, para maging tama yung ginagawa natin, let the Bible be the basis always. Ika-clarify pa ng message of the hour yan. Sabi niya rito, if somebody, sister so-and-so, brother so-and-so, don't you believe one word of it. You just leave it go. Because remember, it's the devil trying to tear you to pieces. Now just look for him to come in cause you'll do it now. You let the good man of the house
What is the good man of the house? Faith. This is a house. No? Ang good man ng house, faith. Ang sabi ng Bible, kapag nawala yung good man, kahit sino-sino papasok dyan. Ang good man, bantay yan ang house. Anong sinabi niya dyan? Anong good man of the house? Faith. Stand right there. Sabi niya, you stand right there and don't you receive one thing. These people have been set in heavenly places with you, fellowship together around the blessings of God, taking the communion at the table. And the Holy Spirit has witnessed that they are the children of God. So let's just be real, sweet, kind-hearted, forgiving, loving. And if the other person talk evil against you, you talk sweet against them. Kaya ba natin yan? Uy, wala sumagot. Ha? If someone talks evil against you, talk sweet. Yan ang sinabi. Talk sweet against them. Magaling si Barbara mo. Against, pero sweet. Watch how sweet it comes to you then. See, that's right. Just always return good for evil, love for hate. Can we flash the PowerPoint? Review lang tayo ng kaunti para maintindihan natin ito. Para maintindihan natin minsan kung bakit pag nagagalit tayo, kailangan i-overcome natin. Ang sabi ng Bible, yung taong magagalitin, parang isang bayang walang dingding. Wasak yung dingding. Walang protection. Broken walls. Pagka mali ang reaction mo, ito, no? Yung mga senses, gift yan eh. Imagine mo pag manhid ka. Di ba? Ang ibig sabihin ng sense, pandama. Kapag manhid ka, hindi tama yung reaction mo sa nangyayari. Kaya binigay ni Lord yung senses, gift yan. No? Para tama yung reaction mo sa nangyayari. Okay. Sige nga, tingnan natin. Baka pwede tayong tulungan ni Bardang Deliorong ng konti ito. Para maintindihan natin, no? Body, soul, and spirit. Sige, next click. Boom! Na-freeze eh. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, you're whole. Whole hindi part. Kailangan buo to. Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Complete yan. Body, soul, and spirit. Okay, next slide tayo. Sige, next slide. Okay. Para maintindihan natin, ha? Paano ba ang tao ginawa? Para maintindihan natin, lalo sa mga bago, kung bakit tayo ganito, tingnan natin kung paano ginawa ng Diyos ang tao, no? O, sabi niya sa Genesis 1:26, click tayo, click. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Pinresent ko to sa last time sa ministers meeting sa Cebu kasi ang stand ng isang pastor doon, yung Genesis 1:26, pareho lang ng Genesis 2:7, na ito na raw yung laman. So ano bang image ng Diyos, di ba? Bago pa si Lord Jesus Christ, wala naman siyang laman eh. The image of God is spirit. God is a spiritual being. Hindi ito nakikita, pero nandun siya. No? So, click tayo. So, ang first phase ng creation, pag sinabi mong creation from nothing to something, ang image ng Diyos sa Spirit, lumabas yung kaluluwa ni Adan, spiritual being yan. No? Soul. Ang soul, spiritual being din. Ang spirit, spiritual being din. Ba't sila spiritual being? Hindi sila nakikita. Pero magkaiba sila. Iba ang soul, iba ang spirit. What you are seeing there na maliit ay si Adan. Si Adan ba yan? Oh, nilikha si Adan na kamukha at kawangis ng Diyos. Because God is a spiritual being. So click tayo. No? That is Adam, kaluluwa yan ni Adan,
So naunang likhain yung kaluluwa, nilikha yan. No? Ang tao nilikha ng Diyos. Siya ang pinakamataas sa lahat na nilikha ng Diyos. Of course, Charles Darwin has this mind, yung evolution theory. Kaya nga hanggang ngayon, theory yan eh. Pag sinabi mong theory, ano ba, mga college students, ano ba sinabi ng theory? Parang ano yan? Too good to be true. Malapit na maging totoo, but still a theory. The theory of evolution. Papayag ka ba, Barry Gilbert, galing ka sa Onggoy? Yan ang evolution ni Charles Darwin, di ba? Papayag ka? Sigurado yung Onggoy hindi papayag eh. Nagaling tayo sa kanila. Created yan. Man was created, not an evolution. Pero syempre, tinignan niyo itsura ng tao, mga Cro-Magnon, mga Javaman, kasi nga naman mukhang unggoy eh. So it's not like that. Ang creation ni Lord progressive, pero hindi ito na nag-evolve. No. A man is a man. An animal is an animal. No, progressive yan. Kaya pag nag-aaral ka ng biology, study of life yan, maraming forms of life eh. Botany is one. Halaman, yung mga plantito-plantita dyan, di ba? Pero may mas mataas sa kanya, yung zoology, hayop naman. Pero yung zoology, may mas mataas na naman sa kanya, yan ay pinakamataas. Kaya may biology. Yan ay yung human. Yan ay yung human physiology and anatomy. No, siya yung pinakamataas. Dahil bakit ang taong pinakamataas? Siya ang nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang larawan at wangis. Ano ang unang itsura ni Adan? Ganyan. No? Kaluluwa yan na wala sa hayop at halaman. Niniwala ba kayo may kaluluwang hayop? Meron ba? Walang kaluluwang hayop. Kasi hindi sila nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Okay, next click tayo. Spirit form. Okay, next click. Okay, dito na lumabas yung flesh. At saka yung body, saka yung spirit. And the Lord God formed man. Sa Genesis 2:7 na yan. Yung stand nga ng pastor doon, pareho daw yan. Then I presented this. Mukhang hindi. No? Kasi pag ito nagalaw, pati yung Godhead mo, malilito ka na rin. Na si Lord Jesus Christ, bago siya naging laman, in the beginning was the Word. No? At hindi ito iba sa Ama. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. No, next click tayo. No? Yan ang second phase, from dust, from one form to another. Kasi meron ng pinanggalingan lupa. Yung lupa, hindi yan ang wangis ng Diyos. Yung lupa, yan ang wangis ng hayop. Kasi lahat ng nilikha ng Diyos na hayop galing din sa lupa. Pero si Adan, ang unang nilikha sa kanya, yung kaluluwa. That makes man higher than animal. Kaya nga mga kapatid, pagka gumagawa ng masama, yung tao, wala na siyang pinagkaiba sa hayop. Because the soul must be the governing soul. Kung anong gagawin mo sa laman at sa isip mo. From one form to another. Anong ginawa ng Diyos? Next click. Kumuha ng alabok. I can imagine. No? Gano'ng kalaki si Adan? Alabok yan. No? Tapos, anong ginawa ng Diyos? Inilagay, next click tayo. Inilagay ang kaluluwa ni Adan dun sa lamang yon. Okay, look at this. Next click. At hiningahan ng buhay yung spirit. That is in the mind. Kaya nga kapag kagulay na yung tao, hindi na nagagumagana yung mind, is, clinically dead na yan. Comatose. Humihinga, pero wala na talaga yung wala na yung mind.
Di ba wala na maalala yan? Kaya nga minsan kinakausap na ng doktor yung mga kamag-anak. Alam niyo po, ang nagpapagana na lang po dyan, machines. Tatanungin ko po kayo kung ano pong desisyon ninyo. Ang hirap, di ba? Ang hirap eh. Kasi pwede kayo magtagal sa ICU, pero machines na lang po. Of course, that is another debatable issue. Euthanasia. No? Pero yan, titingnan ninyo. No? Yan ay kaluluwa. And man became a living soul. Bakit siya naging living soul? Pagdating ng Genesis 2:7, kompleto na siya. Body, click tayo. Body, soul, and spirit. Doon sa Genesis 1:27, soul pa lang. O ngayon, ang tanong, ano ang itsura ng Diyos dyan? Yung soul, yung spirit, o yung body? The soul. Kaya pag tumingin ng Diyos sa baba, ang tinitingnan niya yung soul. Kasi yun ang kawangis niya. Ako yung laman ko, nakapattern din ako sa nanay at sa tatay ko. No? Kaya nga, kamukha ko ang tatay ko, may mga features ako na kamukha ng nanay ko. Meron ba, mother? Oh, kasi flesh ito eh. Pero yung soul, wala nang kinalaban dyan ng nanay at tatay mo. Kaya nga minsan sa isang tahanan, ang believer, yung anak eh. Hindi pa naniniwala yung mga magulang. Bakit? Kasi wala nang kaugnayan yan. Papahalagahan natin ang kaluluwa natin kasi yan ang nasa sa atin na kamukha ng Diyos. Amen. Hindi ito. Pero nakita niyo ba mga kapatid ang kabutihan ni Lord? Magiging blameless yan and preserve hanggang sa dumating ang Panginoon dahil meron siyang binhi dito. Pag nagkasakit yan, kaya mo i-claim yung healing. Hallelujah! Because somewhere down here, you believe something. Amen. At pag humiling yan, kaluluwang yan, hindi matitiis ng Diyos yung kawangis niya. Amen. Amen. Pag yung kaluluwa na ang nagsalita, hindi matitiis ng Diyos, yan ang kamukha ko. Lalo na kung may binhi yan. Okay. Next tayo. Tignan niyo mga kapatid, because we're speaking about super sense here, sige, next click tayo. Yan. Si Adam yan, may soul, may spirit, may body. Yung body, no? Sige, sige lang. Click. Click mo pa. Yan yung mga scripture. Yan ang mga basis. Sige pa. Yung body natin, may 5 senses yan. I-next mo nga, ano? Yan. Smell, touch, sight, hear, taste. Okay. Ang sabi ng prophet, yung 5 senses na yan, gift ni Lord yan for us to contact earthly things. Kaya siya galing sa earth eh. Di ba? Yung sight, yung smell, yung hear, yung taste, yung touch. Kasi galing siya sa lupa, panglupa siya. Kailangan din natin yan. Imagine mo pag bulag ka. Hindi ka rin maka-operate. Imagine mo pag bingi ka o talagang from birth wala ka naririnig. Di ba? Di ba magpasalamat tayo kay Lord na kumpleto tayo? Amen. We can operate earthly. Pero tandaan nyo mga kapatid, yung smell, touch, sight, hear, taste, hindi yan maka-contact sa heavenly. Pang-earthly lang yan. Now, we can read the Bible. Kasi may sight ka. Pero hanggat hindi nakikwicken yung soul, parang binabasa mo lang yan na parang pocketbook. Kasi may sense may natatanggap ka eh. Ang ibig sabihin ng sense, you're receiving something at mag-ooperate yan, magpa-process yan sa'yo for you to have a right reaction. Okay. Next click tayo. Sige. Sige. Show you something. Yan. 5 senses ng body. Next click. Earthly nature,
Next click. Sige. 5 channels of spirit. Pwede rin nating sabihin 5 senses. Kasi pag sinabi mong channel, daanan. Memory, imagination, conscious, affection, lahat yan nasa isip mo ngayon. Memory, di ba? Marami ka naalala. Pag may nakita kang dati mo nakagalit, naalala kong ginawa niyan. Nandito yan. Di ba? Imagination. Sana ngayon, wala kang ini-imagine habang nakikinig ka. No? Nandyan lahat yan sa mind. Conscience. Yung palang conscience sa mind yan. No, minsan nakukonsensya ka. That's in the mind. Affection. And reasoning. Yan. Yung reasoning, pag may narinig ka, parang hindi naman. Parang, yan, reasoning yan. No? That's the spirit. So, 5 yan, di ba? O, pero pagdating sa soul, next click tayo. No? Pagdating sa soul, it's either faith or doubt lang yan. No? Sige, so susunod natin ipapakita yan. Balik tayo sa message. Thank you, Sister Kayla. Senses are gift. Senses are guide. Senses are to govern. But the good news is, no? Merong isang sense, yung soul. Kasi yung soul, faith or doubt lang, dalawa lang. Pag hindi ka naniwala sa word, doubt yon. Pag naniwala ka sa word, faith yon. At yung faith, tinawag yun na sixth sense, tinawag yun na super sense. Can we quote this? God gave those senses, but they're given to you as a gift. Thank you. And it depends on how what you will these senses to, will be the way that your life is controlled. Hindi masama yung 5 senses. Ang sabi lang ng message, depende kasi kung saan mo ito sinusuko. Dahil kung saan mo sinusuko yung 5 senses mo, yan ang magkokontrol ng buhay mo. Kata mo, pag pagigising mo pa lang, wala ka pang prayer, hindi ka pa nagpe-pray, hindi ka pa nag-toothbrush, hindi ka pa naghilamos, Facebook agad, yan ang magkokontrol sa'yo. Kasi doon mo sinuko yung 5 senses mo. Kaya ang buhay mo, Facebook. Masama bang Facebook? Not bad. No? Ang nagpapasama sa mga social media yung gumagamit. Kasi yung gumagamit ang may 5 senses. Kung ganyan ang reaction mo, ibig sabihin, ganyan ang naramdaman mo. Alam mo, kung mahilig ka manood ng drama, ang drama mo, kahit konti usapan ng drama naman ito, mahilig ka sa K-drama eh. Pag mahilig ka sa action, gusto mo may pag-away lagi. Kasi kailangan may outlet yun eh. Kasi kung ano yung pumapasok, yun ang lumalabas. Oh. Pero nang pumano na isang dakilang sa showbiz na mahilig sa oh. Si Hareto, hindi ko nga sinabi. Oh. Kung mahilig ka sa chismis, yan ang lalabas sa'yo. Kasi kung ano yung pumapasok, yung sense nagsasalo yan eh. Ang problema, kung saan mo sinusuko yung 5 senses mo, yan ang magkokontrol sa buhay mo. Eh paano kapag, di ba? Diyan mo makikita ngayon yung complex ng tao. Minsan makikita mo, nakikinig naman ng word, ba't yan itong ugali nito? Saan mo ba sinusuko yung 5 senses mo? Saan mo binababad yan? Those were the right words. Will be the way that your life is controlled. The way you yield those 5 senses, what you see, what you hear, what you taste, smell or feel, or whatever those senses are yielded to, they will dominate you.
Kaya sabi ng prophet, ang isang pintuan ng kaluluwa is the private life. Sa private life mo, ano ang ginagawa mo? When I say private life, ito yung ikaw lang talaga. Dito mga kapatid, hindi ito private life. May fellowship tayo eh. Nakikita-kita tayo mga kapatid. But in your private life na ikaw lang, how are you? How's your five senses doing? Kaya minsan makikita ka ng mga tendencies na nakaagulat. Kaya lagi ko sinasabi, pag ganyan yan, may mas malalim yan. Minsan pag nasusolve kami ng mga di ko sa problema, palagi ko may mas malalim to. And it's true. Mga kapatid, we are believers here. Iniingatan ng Diyos yung kanyang wangis at larawan, which is our soul. Kasi yan ang command center. Ang laban dito. Pero lahat ng laban may command center. Tama? Kunyari, nakipaglaban ka sa isang lugar, pero ang command center mo dito ka hihingi ng mga orders. Ito magkocontrol sa'yo. Tingnan lang sa airport, di ba? Sa dinami-dami ng eroplano dyan na dumarating at lumilipad, bakit wala nagbubungguan? May control tower. Yung control tower ang nagmamando sa lahat na huwag ka munang bumaba, mayroong lilipad. No? Maliit na bahagi yun ng airport, pero no, doon nanggagaling ang lahat ng instruction, the same thing sa isang tao. Ang wangis ng Diyos yung kaluluwa natin. Very complex tayo. Meron tayong 5 senses, meron tayong 5 channels, no? No? Kaya makakita ka dyan ng mga konting magagalit. Di ba? Anong kinakain mo? Ano ang background mong matagal? Na na-embed sa'yo yan. Remember this, mga kapatid. Kaya nga, pagka nakatanggap tayo sa Panginoon, nagiging bagong nilalang tayo. Marami tayong mga complex na binabago na ni Lord. Yung stature of a perfect man, mga kapatid. Because one time, we will compare that. We will compare that stature of a perfect man sa zodiac sign mo. Your zodiac is your earthly birth. Tama? Yung stature of a perfect man is our heavenly birth. Kaya nag-aaral tayo ng zodiac, di ba? May negative traits pa eh. Tama? May positive traits, meron ding negative. Nakita niyo mga kapatid, tree of the knowledge of good and evil yan. Merong good, merong evil. Kaya nga meron tree of life din. Life lang yon, which is our Lord Jesus Christ Himself. No, napapaligiran tayo ng mga tree of the knowledge of the good and evil. Yung internet, good ba siya? Yes. Evil din ba siya? There it is. Di ba? Yan punong yan, nandun yan sa gitna ng halamanan. Good and evil. Yung baril ba, evil? Oh, walang sumagot. Siguro gusto nilang sabihin, good. Yung baril ba, evil? Mostly. Pero good din ba siya? Oh, si baril ba naman, daming baril eh. Kaya minsan, sinabi ko nga sa misis ko, parang masarap tayo ng isang baril. Ayoko ng baril sa bahay, ha? Sabi ko, si baril ba naman, daming baril sa bahay. Niji-justify pa, no? Obvious. Siyempre, hunter yun eh. Wala, hindi talaga ako nakalusot. Yeah. Pero sinabi ng prophet, darating yung panahon, no? Na lahat ng tao may baril for protection. Nahula niya yan. Yeah, of course, that is general social. Yeah, we are living in the midst of the good and evil. Kaya kailangan lang natin ng life, the tree of life. Yan ang mabibigay sa atin ng discernment. What is the real good and evil? Pag ang kinakain natin ay life, you can discern good and evil. Pag hindi life ang kinakain mo, okay ang internet, good, evil din yan. That's the way it is. Ano sinabi niya? No? And we are grateful to God that we have the 5 senses, but by no means was there 5 senses given to you to guide you. They were given for you for earthly contact. Yeah. Mahirap tumawid ng kalsada na bulag ka. Na mahinay pandinig mo, bingi ka. Kaya ka mayroong 5 senses para tama yung reaction mo dito sa lupa.
Pero imagine niyo pag meron kang super sense, meron kang ibang nararamdaman na mas mataas kaysa sa limang yan. Then you will have the right reaction. Amen. Dati pag may problema tayo, ngarag na tayo eh. Walang faith eh. Pero ngayon, pag mayroong problema, parang deep inside, alam mo, may solusyon na yan. And I only believe. Amen. But there was given you the sixth sense. So, tinawag niya rin niyang sixth sense. Tinawag niya yung super sense. Tinawag niya yung faith. And you cannot have the sixth sense. And the sixth sense belongs only to the Christian. And you cannot have this sixth sense until you become a Christian. Is the only way you can ever have any more of the five natural senses for the natural person. But sixth sense is better known to the Christian as faith. Who is the father of faith again? Abraham. Biro mo si Abraham. Matanda na. Tapos si Sarah, baog. At the age of 75 and 65, saka sila pinangakuan ng isang anak na manggagaling sa kanilang dalawa. Imagine that. Ngayon, ano pakiramdam ni Abraham? Matanda na ako. Ano ang alam ni Sarah? Baog siya. Pero nakita niyo mga kapatid, yun yung physical sense nila. Pero yung faith ni Abraham is higher than his weakness. Kasi alam niyo maganda sa faith, it will overcome every obstacle. Amen. Pag nagsasuffer ng katawan mo ng karamdaman, pag meron kang kapirasong faith sa heart mo, magaling na ako, it will overcome all. Kasi mas mataas yan kaysa roon sa five senses. I'll continue to read. Sabi niya rito, and you cannot have this sixth sense until you become a Christian. It's the only way that you can ever have any more than the five natural senses for the natural person. So kapag wala kang sixth sense, natural na tao ka. No? But the sixth sense is better known to a Christian as faith is the one that governs and guides you, and it is superior to all other senses. It's a superior to all of the senses, the other five senses. So, hindi mawawala yung five senses. Pero, pag meron kang super sense, mas mataas yan. And it will govern this all. Amen. Kaya minsan, pag meron lalapit ng divine healing, ang tanong ko lang naman, naniniwala ka bang kaya kang pagalingin ni Lord? Wala na ako ibang itatanong. Pag umuo yan, that's faith. Kahit nga maikli lang ang prayer ko eh. Gagaling yun kasi may faith yung tumatanggap. Amen. Kasi hindi naman ako magpapagaling sa kanya eh. Si Lord ang magpapagaling. No, you can check sa Bible. Lahat ng pinagaling ni Lord, lahat sinabi niya, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Pinatawad ka na ng pananampalataya mo. Thank God. Yung five senses, it is to catch things. Kunyari, may apoy dyan. Imagine mo pag wala kang sense ng touch. Sunog kamay mo. Kaya alam nyo mga kapatid, yung mga, naalala ko kasi, course namin ni Mrs. Physical Therapy. Pag nag-duty ka sa tala, yung may mga leprosy, ang isa nawawala sa kanila, yung pandama. Kaya magugulat ka sa kanila, binakayan na langgam yung paa nila, hindi pa nila alam. Kasi, no? May nakita akong pelikula niyan, para matest kung magaling na siya, yung kamay niya ilalagay niya sa stove. Alam mo, kapag hindi niya nararamdaman, umiiyak siya, ibig sabihin hindi pa siya magaling. Hindi niya nararamdaman, oh. Ano problema kapag hindi mo nararamdaman? Masusunog yung kamay mo na hindi mo alam. Kaya salamat sa five senses. How much more pag meron kang super sense?
Pag alam mo mapapahamak ka, hindi mo nagagawin yan. Paano pag wala kang faith? Naku po, sunog ka na, hindi mo pa alam. Kaya nung naramdaman niya na nung gumanon siya, kasi ngayon may gamot na sa leprosy, dati wala eh. Kaya yung tala, yung L dyan, leprosarium yun. Actually, yung tala, acronym yun. No? Kilala niyo si Pastor Danny at Sister Sabel, pareho yung parents silang, kaya dyan silang nagkakilala. Kaya, ngayon kasi may gamot na, kapag tinapat nila sa apoy yung kamay nila at nainitan sila, natutuwa sila, ibig sabihin magaling na ako. Kaya nakita nyo, kapag nandiyan kayo nakaupo, pag may faith na kayo, pag may lumabas na word dito, nag-i-amen tayo eh. Tamo nung dati kang nandiyan, nagsisimula pa lang, para kang, wala maramdaman eh. Wala pa eh. Wala tayong magawa, umupo ka lang dyan. Huwag mo rin husgahan. Lahat tayo dumaan dyan. Pero isang araw, no, magkakaroon ng faith yan. And mga kapatid, laging sasalo yan ng Word of God. Actually, ang kumakain sa inyo, hindi yung laman. Yung Word na nasa loob. Yung soul. Ang pagkain ng kaluluwa, yung Word. Kaya dati, di ba, tutulog ka. Di ba? Kasi wala pa eh. Pero maganda naman nun, pabalik-balik ka dito. Kaya minsan kapag katutulog, wala tayong magawa eh. Pero kailangan gising ng diko niyan ha. Ang problema, pag yung diko ng tulog, sinong gigising doon? Pero dumarating yung panahon, di ba? Excited ka na nga sa word eh. Hindi pa nga nagsisimula yung service, excited ka na. Bakit? May kumakain na sa loob. Meron nang nararamdaman yung soul mo. That's faith. Senses are used to catch something and have the right reaction. Kamo pag may faith ka na, pag dumating yung problema, dati, di ba? Pag lalaki ka, inuman. Pag babae ka, chismisan. Kaya gusto ng mga babaeng chismis kasi nawawala yung problema nila. Ay, mas malaking problema nun pag-usapan natin ng buhay. Di ba? Alam niyo yung chismis, mga kapatid. Kaya tuwan-tuwa mga tao dyan, may mas magulo pang buhay kasi sa kanila. Ganun lang kasimple yun. Nare-realize siya, akala ko magulo na yung buhay ko. Kaya may mga mahilig sa chismis, no? Gusto nila mag-ayos ng buhay. Yung sarili ng buhay, di na maayos. Ganun lang kasimple yun. Pero ngayon, pag nakakarinig ka ng chismis, hindi wala ka ng appetite doon eh. Kasi iba na yung reaction mo eh. Alam ba ng tao yan sinasabi mo? Mari, hindi ka na yata naniniwala ngayon ha. Tanong mo muna, baka. Diba? Lalo na sa working place, sa opisina, naku, dami niyan. No? Sabi mga manager ang mga na chismosa. Lalo na HR, marami impormasyon yan. Kaya ako, pag gusto kong malaman na impormasyon, sa HR ako pupunta eh. Alam nila lahat. Kaya mahirap sa HR ang chismosa. Confidential. Yeah! Yung 5 senses, pwede magsinungaling yan. But the super sense will not lie. Hindi magsisinungaling ang faith. It's either you believe or not. But this is the absolute truth. Yung bang paningin natin, pwede magsinungaling? Bakit siya iba may maganda, pero sa kanya hindi maganda? Sino totoo ron? Pwede magsinungaling ang paningin eh. Yung pandinig mo, pwede rin magsinungaling? Pwede rin. Yung reasoning mo, pwede rin. Madalas, sinungaling ang reasoning. Yeah. At ang super sense, it makes you act things na dati hindi mo kayang gawin. No. Pwedeng kontrolin ng super sense ang 5 senses, pero yung 5 senses, hindi niya kayang kontrolin yung super sense. Kaya pag malakas ang faith mo, kontrolado itong 5. Kontrolado rin yung 5 sa spirit. Kaya pag magsalita ka ngayon, malumanay na. Kapag inaway ka, hindi ka kaagad nagagalit. Kontrolado na eh. Bakit mga kapatid? Malakas yung super sense eh. Natawa si Honey. Mukhang may inaway ka na naman kanina, Honey. Hindi mo ba na-control? Yeah. It's reality ha. This is reality. Bakit dati kapag sinaling ka, react ka kaagad, wala nagkokontrol eh. Pero
Pag nagkocontrol na yan ng super sense which is faith, marahang magsalita. Para marahan magalit. Pero dati wala. Mabuti akong kaibigan. Pero masama akong kaaway. Naku po. FPJ, patay na yun eh. Diba? Ang believer, no, mabuti akong kaibigan, mas mabuti akong kaaway. I'll pray for you. Amen? Amen. Yeah. Kaya ngayon, pag dumating ang problema, pag sa believer, dumating ang problema, hindi na alam ng impyerno kung anong gagawin. Because the believer, in this rock, I will build my church. The church, the rock of revelation of who He is. Yeah. Alam niyo, pag nakilala natin si Kristo, may kilala natin sarili natin. Asawa tayong babae. Isa lang yan eh. No. Itong super sense, it elevates the spiritual man above the natural man or religious man. May mga taong relihiyoso lang. Hindi tayo relihiyoso. Si Judas ay relihiyoso rin. Si Cain naghain din, relihiyoso. Pero wala silang revelation. Si Abel may revelation. Hindi siya relihiyoso. Spiritual siya. Alam niya kung anong ihahain. Listen, ang unang binanggit sa faith, sa Bible, sa Hebrews 11, Abel, by faith, offered a more excellent sacrifice than Cain. And he that testifieth, si Abel. Alam niyo, hindi niyo masisisi si Cain eh. Hindi siya anak ng Diyos eh. Kaya nung naghain siya, anong hinain ni Cain sa altar niya? Mga prutas, di ba? Kasi akala niya mansanas eh. Ano magagawa natin kung akala niya mansanas ang kinain? Walang revelation. Kaya ang hinain niya, mga prutas. Si Abel, alam niyang hayop. Kaya ang kinatay niya, hayop din. Hindi lang nga maganda yung altar niya, pero ang importante, tama yung ginawa niya. By faith, Abel offered a more excellent sacrifice. Ano sinabi ng Bible? No? Kaya nga yung dugo niya ay nagsalita kahit patay na siya. Nagsalita ang dugo ni Abel. Yeah. Listen to this. No? I'm nearing to finish. This super sense. Basahin na lang natin para I have my point. And the super sense is the Holy Spirit, the faith of God that dwells in you. And if you let the five senses be yielded to the sixth sense, it will guide you and bring you all other five senses under the control of that super sense. For it's so far above the natural sense, as the spiritual man is above the natural. It's as far as high as the heavens is above the natural man in his five senses. It makes you believe things that you cannot see. It makes you act where you do not think the five senses would ever think about it. The devil can get into these five senses and lie to you. Yung mga demonyo, may access dito sa five senses at sa five channels at pwede sila magsinungaling. May access sila dyan. But he cannot touch that super sense. Pagdating sa super sense, sa faith, hindi na kayang galawin ni Satanas yan. Kaya alam nyo ang believer, pag nagkamali, kaya siya nakukondem eh. Alam nyo ba, nagkipag-usap ako sa totoong believer ha. Pag nagkamali ka, nakukondem ka, nalulungkot ka, di ba? Kasi ginagamit ni Satanas ito, tsaka ito, para palungkutin ito kasi hindi niya ito abot. Kaya nga hindi niya ito mapatay eh. Nalulungkot lang. Ang hirap naman palaging malungkot. Kaya ang sikreto dyan, huwag ka nang gumawa ng mali. Para huwag mawala yung joy. Alam niyo, mga kapatid, pag tamang lakad natin kay Lord, nagkakamali tayo. Minsan hindi sinasadya, minsan may sinasadya. No? Pero mga kapatid, ang totoong believer, makokondem yan.
Kasi maigi ang kalagayan ng kaluluwa natin. Ang gagamitin ni Satanas, ang kanyang i-entice, ito, at makikipaglaban siya dito. Remember, malakas ang kaaway dito, at dito makikipaglaban. Yung soul, hindi niya kaya yan. Pero alam niya kung paano palungkutin yung soul. Thank God, kaya lang itong palungkutin. But I can go back. Create in me a clean heart, oh God. Amen. Hallelujah. And restore to me the joy of my salvation. Hindi niya sinabing restore unto me my salvation. Alam ni David, ligtas siya. Ang nawala yung joy. Hallelujah. Diyan ang wala si Satanas. Thank God. Yan ang fuel natin sa buhay na ito, mga kapatid. Minsan, ewan ko lang, minsan, ako siguro as a minister, minsan nakakaramdam ako ng lungkot na hindi ko alam kung bakit. Tinetrace ko bakit. Of course, marami tayong challenges, pero, no? You will just pray. You'll check everything. Nagkakamali din ako bilang tao. Pero ayaw ko malungkot. Yeah? Kasi pag may joy ka sa lahat ng ginagawa mo, yan ang fuel mo kahit pagod ka na. Pero pag wala kang joy sa ginagawa mo, kahit kagigising mo lang, mahina ka pa rin. Alam mo yung mga taong ayaw nang bumangon kasi nalulungkot sila. Pero pag may joy ka, Lord, salamat. This is a new day to overcome. Amen. Yeah. Because you live, I can face tomorrow. I can face today, I can face tomorrow. Sinabi ng prophet, no? Sinabi ng message. That's far beyond reach. That's far beyond his reach. Hindi kaya na yung kaawayan. That come from God, it's called faith. Faith is that great thing. Amen. It will fight reasoning. No? It will fight unbelief. It will fight yung sin unbelief in. It will fight negative things. Kaya foundation yan sa stature of a perfect man. Well, we can have so many subjects about faith. Content for the faith. No? Kaya sabi ng Jude, ipaglaban niyo yung faith na yan. Yan lang nakita ko sa Bible na sinabing lumaban ka. Kasi pag pinaglaban mo yung faith na yan ang lalaban sa iba. Amen. Pero pagka nawala yung faith na yan, naku po, salamat na lang sa perfect faith. Now we can speak also about perfect faith. Kaya sa next natin, no? Temperance, patience, godliness. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan din ako ng Panginoon. No? Salamat sa ating Panginoon. Wala dumating sa aking prayer request. But si Brother Joel Abellanida, no? Kidney problem ba yun, ma? Kidney? Ilang taon na si Brother Joel? So 52 siya. Namamaga na raw, Daddy Mike. May isang, kamag-anak ni Daddy Mike. Pamangkin mo yung Daddy Mike, di ba? Kasama namin yan sa gawain dati sa Las Piñas. Nag-MC nga yan at kumakanta. Ilalam mo yan, di ba, sister? May sakit daw eh. Kaya malungkot, hindi nakapagpatuloy. Maganda, mabisita yun. Nasaan ba sa NKTI? Nasa NKTI ba sila? NKTI, East Avenue. National Kidney Institute. We'll pray for him. Sabihin niyo na lang, pinag-pray natin siya. Kung gusto niya tayo makita, hindi nakakausap. Comatose. Pinumaan ng kidney talaga eh. I will just pray. Meron ba sa Zoom or
Okay. Can we sing Because He Lives, Second Phase tomorrow? We'll bow our heads and pray. We thank you, Father Lord, and we thank you, Father God. Salamat aming Ama. Just like what Peter said to our Lord Jesus Christ 2,000 years ago, Lord, increase our faith so that we can believe things that is not sin. We can act things that we cannot act or react. Lord, we pray for ourselves as well as a church. Thank you, Father, Lord, for your blessings to us. The Word. Pagpalaan niyo aming Ama ang inyong mga anak. We worship you, Father, in spirit and in truth. We worship you, Lord, as you reach Brother Joel Abel-Henide, Lord. Dati namin kasama sa paglilingkod, years ago, na binata pa siya, and may karamdaman siya ngayon sa kidney, and the latest, hindi na siya makausap ng maigi, namamaga ang buong katawan. But Lord, walang imposible sa inyo. Medicines can just do so much, but you are above all. You are above medicine. In the name of our Lord Jesus Christ, you can touch him right now and be healed. At minsan pa maalala niya ang paglilingkod niya sa inyo, Lord. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, you reach him, Lord God. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Amen. Palaan niyo rin ang mga kabataan for the joint fellowship on Saturday sa Mandaluyong. You will provide for everything sa mga kabataan, Lord. Besides all odds, sila'y pupunta. Kung meron mang hindi makakapunta, Lord, because of reasons, nawa, Lord, ay makarating din sila next time. And bless every youth here, Lord. Kung meron man nangihina, Panginoon, kaya niyong palakasin at abutin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Mga kabataan, Lord, pagpalaan niyo kanilang mga trabaho, Lord. Their endeavors, even Brother Denny, Lord. How amazing, Lord, na ginawa niyo sa kanya na you have elevated him beyond his expectation because he is faithful. Pagpalaan niyo ang kanyang trabaho, aming Ama. We worship you, Father, and we give you thanks. Salamat, salamat. Maraming salamat po. To all the live Zoom joiners, bless them as well. Bless your word. Salamat, Lord, for a blessed mission trip sa Mindanao. And Lord, pagpalaan niyo rin ang mga plano by your will and by your grace, Lord. We bless, Lord, my Canadian visa application and even the Taiwan, Lord, na wala pang gawain ng mensahe. It is in my heart, Lord, and kayo, Lord, ang mag-execute. We can do nothing without you, Lord. Excuse me. We are nothing without you. We worship you, Father. Salamat, Panginoon. Every individual prayers in the hearts you will meet. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. We worship you and we give you thanks. Amen. 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 They call him Jesus. He blessed to God. Can we all stand and worship him? He lived and died.
His death to prove my Savior lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Lord Jesus, you bless us, Lord. All endeavors. Lahat ng aming mga tinatangkilik, Lord, you bless it. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Lord Jesus. Thank you, Father. He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the cry and joy He brings. But greater still, they come assurance. This child can face uncertain days. Hallelujah. And because He lives, I can face tomorrow. Because, hallelujah, Lord, increase our faith every day. Lord Jesus, Lord, because You live, we can face today. Because You live, we can face tomorrow. Help us, oh God. Help us, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. You're the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day, hallelujah, Lord. God bless you, Lord. Hallelujah. Because He lives. Thank you, Lord Jesus. I can face tomorrow. Yes, Lord. Because He lives. Salamat, Panginoon. All fear is gone.
just because He lives. It's worth the living just because He lives. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon for the sixth sense, faith, sufferance, ay kaya tayo nakakapagpatuloy anumang gawa, lalang at gawa ng kaaway sa ating buhay. Tunay nga, napakabuti niya na nagkaroon tayo sa ating puso na nakita natin at nagkaroon tayo ng faith sa mga narinig natin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor John, sa mga salita, sa kapahayagan ng mga salita ng Panginoon. Ang Panginoong Diyos na rin balik sa iyo ng lakas na nawala sa iyo. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At God bless you too, Brother Sunny, sa pagsusunglid kanina. Pasensya na po kayo. Ganito pa rin ako. Ninenervyos pa rin sa likod ng pulpito. At nakakalimutan ko yung mga dapat kong sabihin. Tunay nga napakabuti ni Lord. Kaya tayo narito, bagamat may mga kahinaan sa ating buhay, may mga naaalala pa, pero because of the sufferance, the faith, the very foundation ng ating pananampalataya, ng stature of perfect man, kasi hindi natin mapiplease si Lord. We cannot please God without faith. Palapakan po natin ang Panginoon. Kasi nandito pa rin tayo. Maraming abala sa gabing ito. Maraming tulog na. Ngunit tayo narito pa rin. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. Salamat po. Thank you, Lord. At tayo po'y dumako na sa ating susunod na gawain, sa ating tithes and offering. Awitin po natin yung Seek Ye First. God bless everyone. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you, Parlening, para ipag-pray ang ating tithes and offering. Tayo magsitayo po mga kapatid. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, minsan pa nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang mapagpala, Lord, na mensahe aming narinig ngayong gabi, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon, upang makatulong sa amin, Lord, sa amin yung mga nakikinig, Panginoon, na inyong dakilang salita, Lord God, ay maging
baon namin ito, Lord, upang sa may pamuhay namin sa araw-araw namin, Lord. And Lord, nagpapasalamat din kami sa biyaya nyo, sa biyaya nyo sa buong maghapon sa amin, Lord, na iningatan nyo kami, pinagpala nyo kami sa aming mga trabaho, sa mga kanya-kanyang trabaho, sa mga nag-aaral, and sa mga nagbi-business, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo, Lord, ang humawak ng lahat ng ito sa aming buhay, Panginoon. And Lord God, salamat din, Lord, kung paano nyo kami iningatan, Panginoon, na makarating ng ligtas, Lord, sa sambahan ito, Panginoon. Isang malaking pagpapasalamat, Lord, na lahat ng pag-iingat, Lord, ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Maraming mga kapahamakan na nangyayari sa paligid, Panginoon. Ngunit salamat dahil kayo ang patuloy na nag-iingat sa aming lahat, Panginoon. And Lord God, magpasalamat din kami, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid, Brother Chris Cosa. Pagpalain niyo siya sa kanyang pagpapagamit, Lord, sa pag-AMC, Panginoon. Pagpalain niyo siya, maging kanyang buong pamilya, kanyang asawa, ang kanyang mga anak, Lord God. And alam namin, Lord, na kung anong dalangin ng kanilang puso, Lord, darating yung araw, Panginoon, na tutuparin niyo, Panginoon. Na kayo nakakaalam, Lord, ng mga perfect time sa kanilang panalangin, Panginoon. Pagpalain niyo sila, kanilang buong pamilya, Lord God. Ganyan din ang aming kapatid, Brother Sunny Monleon, Panginoon. Salamat sa gift na binigay niyo sa aming kapatid, sa pagsusong lead, Panginoon. Kayo magpala sa kanya, sa kanyang ginagawa, sa kanyang trabaho, sa kanyang pag-aaral, Lord God. At dingin niyo rin, Lord, ang kanyang panalangin, Lord, sa kanyang pamilya at sa kanyang buong pamilya, Lord, pati sa kanyang asawa at mga anak, Panginoon. And Lord God, sa mga tumugtog, Panginoon, alam namin, Lord, na ginagawa nila ito, Panginoon, para sa inyo, Panginoon, dahil ang mga gift na ito, Panginoon, ay nanggaling sa inyo, Panginoon. Ganyan din, Lord, ng mga nasa multimedia team, Lord, kayong humawak sa kanila palagi, Lord, na maging maayos lamang, Lord, upang makapakinig ng maayos, Lord, ng mga nasa online, Panginoon. And Lord God, sa buong gawain, Lord, alam namin, Lord, na kayong nanguna, at pagpalain nyo rin, Panginoon, ang tithes and offering na ito, Lord, sa mga nag-abot, Panginoon, at sa mga hindi mo nag-abot, Panginoon, ay kayo patuloy na magpala sa bawat isa, Lord God. Alam nyo, Lord, ang laman ng aming puso, Panginoon, at alam nyo rin, Lord, na kung ano mas makakabuti sa amin, Panginoon. And Lord God, dalangin namin, Lord, na kayo magpala sa amin lahat, Lord, sa lahat sa bumubuo ng church na ito, Panginoon, lalo na sa aming pastor. Kayo patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, Lord, ng physical at ng kalakasang spiritual, Panginoon. Alam namin, Lord, na tao lang din siya napapagod, Lord. May mga lakad siya, Panginoon, na marahil nakakapagod, marahil naninibago ang kanyang katawan dahil hindi sanay sa mga ganong lakad, Panginoon. Ngunit, Lord, alam namin, Lord, na kapag kapiling kayo ng aming pastor, Lord, ay laging safe ang aming pastor, lagi siyang malakas. Salamat, Lord, sa kalakasan na patuloy niyong binibigay sa kanya. And gayon din, Lord, sa pag-iingat sa kanyang pamilya, Lord, sa naiiwan niya pamilya, Lord. Kapasalamat kami, Panginoon, na kayo patuloy na nag-iingat at nagbibigay at nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan, Lord God. Pagpalaan niyo lamang aming pastor ang kanyang buong pamilya, Lord God. And Lord, kung may kakainin man kami, Lord, pagsasalusaluhan ng aming physical na pangatawan, Lord, pinagpala niyo na ang aming spiritual na buhay, Lord. At gayon din, Lord, pagdalangan namin, Lord, na pagpalain niyo ang aming physical na katawan, Lord God. And ang mga nag-prepare nito, pagpalain niyo rin sila, Lord. Alam niyo ang laman ng kanilang puso, Lord God. And Lord, kung paano niyo kami iningatan, Lord, na makarating ng ligtas, dalangin namin, Lord, na ingatan niyo kami hanggang kami makauwi, Panginoon. And Lord God, sila namin tinataas lahat ng papuri at salamat sa pangalan namin, Panginoong Kristo. Amen. God bless you, Brother Danny.